Dali-daling sinuot ni Miguel ang hinubad na boxer shorts at t-shirt, at pinuntahan ang anak na hinahanap silang mag-asawa. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Carmela nang marinig ang palahaw ng anak. Hindi niya mapigil ang madarang sa panunukso ng asawa, at nagpadala siya sa init ng katawan, hiyang-hiya sa sarili sa pagiging marupok sa tawag ng laman. "Huwag ka nang umiyak anak," pag-aalo ni Miguel sa anak. Pinunasan niya ng kanyang palad ang mga luha nito sa pisngi. "Nasaan ang inay?" tanong ni Heidelin. "Nagbanyo lang siya, hintayin lang natin sandali." Paglabas ni Carmela ay kaagad na minuwestre ni Heidelin ang braso sa ina, tanda na gusto nitong magpakarga sa ina. Tumalima si Carmela at nang makarga na ang anak, ay nagulat siya nang inangat nito ang kanyang damit. Kaagad na sinubsab ni Heidelin ang mukha sa dibdib ng ina, at dinukot ang dede nito mula sa suot na underwear. Isinubo niya ang dede ng ina, ngunit kaagad na iniluwa iyon at nagreklamo, "Inay, mabaho ang dede mo." Nakabusangot na turan sa inang nagulat sa sinabi ng anak. Nais matawa ni Miguel sa sinabi ng anak ngunit pinigilan niya, dahil nagbabadya ang galit ng asawa sa reklamo ng anak. "Malaki ka na Heidelin, dapat hindi ka na dumdede kay inay." Malumanay na paliwanag ni Carmela sa anak. "May kapatid na ako." Buong kainosentehang tanong nito sa mga magulang na palipat-lipat ang tingin sa mga ito. "Malapit na anak, kaya behave ka ha, huwag ka nang dumide kay inay," siyang pakiusap ni Miguel sa anak. Matapos ang eksenang iyon sa kwarto, ay nagpasya si Miguel na ipasyal ang mag-ina niya sa isang kalapit na mall. Manghang-mangha si Heidelin, sapagkat unang beses niyang makapunta sa syudad at sa mall. Napailing si Miguel sa pamimilog ng mga mata nito sa tuwing dadaan sila sa mga tindahan ng mga laruan. Kaya sinabihan niyang mamimili sila pagkatapos kumain sa isang restaurant. Nang pumasok sila sa isang kainan ay kaagad lumapit si Miguel sa isang receptionist. Tumawag na pala ito at may nakalaan ng mesa para sa kanilang mag-anak. Medyo naiilang si Carmela sa mga tingin na ipinupukol ng ibang waitress sa kanya. Paanong hindi ang kanyang asawa ay pawang branded ang mga damit? Kahit simple lang ay naguhumuhiyaw naman sa karangyan, lalo na ang wristwatch nitong mamahalin. Si Heidelin ay naka-princess dress na kulay lavender at puting branded na leather sandals, na pawang regalo ng lola nito. Samantalang siya ay isang simpleng white na baby t-shirt, high-waist skinny jeans, at isang simpleng leather sandals lang ang suot. Nagmukha siyang katulong na pinasama lang ng amo para bantayan ang anak nito. Panay dikit at chancing sa kanya ni Miguel, kaya nang dumating ang kanilang order, ay panay tingin sa kanya ng waitress at tinaasan pa siya nito ng kilay. Napansin ni Miguel ang pagkailang ng asawa nang inihain ang mga order, kaya pinindot nito ang bell na nasa mesa. Ilang sandali pa ay may lumapit na unipormadong staff na manager pala. "Is there anything I can do for you sir?" Formal na tanong ng manager. "As I can see, your food seems superb except for that your staff is not well trained," malamig na sagot ni Miguel. "Can you specify in what aspect sir? I see you that your waitress is discriminating my wife." Maanghang na saad ni Miguel at tiningnan ng masakit ang intrometidang waitress. Siniko siya ni Carmela, ngunit desidido siyang turuan ng leksyon ang mapagmataas na babae. "Apologize," utos ng manager sa waitress. Yumukod kaagad ito at umusal ng sorry kay Carmela. Isang buntong hininga na lang ang pinakawalan ni Carmela sa ginawang iyon ni Miguel. "Hindi mo na sana ginawa iyon, masyado ka namang naging magaspang doon sa tao," sita niya sa asawa. "Alam mo ikaw honey, kaya ka inaabuso minsan, dahil hinahayaan mo silang itrato kanila ng magaspang. Okay lang namang maging mabait. Basta pag oras na nag-attitude sila, di gayahin mo rin." Irritable na osel ni Miguel. Paglingon ni Carmela ay nakita na lang na kinuha na ni Heidelin ang pritong manok. Lalapitan sana ito ni Carmela ngunit umiling ito at tinuro ang tatay nito, kaya lumapit si Miguel at ito na ang umasikaso sa anak. Pagkatapos nilang kumain, ay kaagad na inaya ni Miguel ang mag-ina niya na pumunta sa toy store na siyang ikinagalak ni Heidelin. Lahat ng ituro ng anak ay puro tangulang si Miguel. Nais niyang palugdan ang anak na halos 5 taon din niyang na-miss. Nasa counter sila at nagbabayad ng pinamili nang may tumawag sa pangalan ni Miguel. "Miguel Marting," tawag ng babae. Napakunot ang noo ni Miguel at hindi kaagad nakilala ang babae. "I'm Gemma," saad ng babae. Doon lang naalala ni Miguel ang dating kasintahan.
Lalapit sana ito para bumeso kay Miguel nang biglang tinawag ni Heidelin ang ama. Tatay, madilim ang mukha ng anak na nakalagay pa ang dalawang kamay sa bewang, sa paningin ni Miguel, ay para itong isang terror na guro na may nahuling pilyong estudyante. Nais niyang matawa ngunit pinigilan niya yon. "And who is that Marting?" tanong ni Gemma, "My daughter with my wife, Carmela honey, halika." Kaagad na lumapit si Carmela sa dalawa, at gayon din si Heidelin na matalim pa rin ang tingin sa kausap ng ama. Minuwestra nito ang mga kamay ng nakalapit sa ama, at kaagad na kinarga ito ni Miguel, "Say hi to Tita Gemma anak." Isang irap at pagbiling ng mukha ang naging ganti ni Heidelin sa utos ng ama, tanda na hindi nito gustong pansinin ang ipinakilala ng ama. "Ang ganda naman ng anak mo," sabi Gemma, nakamasid lang si Carmela sa usapan ng dating magkasintahan, at napailing sa pagmamaldita ng anak, mukhang lahat ng ugali ni Brianna ay ang kopya talaga ng anak. Kitang-kita ni Miguel kung paano nagpapalit-palit ng ekspresyon ng mukha si Gemma, from excitement to disappointment nang malaman nitong may asawa at anak na siya. Matapos ang maikling usapan ay umalis na sila sa toy store at binaybay ni Miguel ang department store, bibilhan niya ng damit ang kasama na akma sa syudad, para hindi na maulit ang insidente sa kainan kanina. Siya na ang pumili dahil kabisado naman niya ang sukat ng katawan ng asawa. Binilhan niya pati ng mga underwear ang asawa. Halos maghapon na sila sa mall at kumain na rin sila bago umuwi. Bit-bit ang mga pinamili, ay pumunta sila sa parking lot, kung saan ay nakaantabay na si Mang Serapin. Sa daan pa lang ay plakda na si Heidelin, napagod yata sa paglilibot sa mall. Pagkarating sa bahay ay maingat na ikinarga ni Miguel ang anak, habang nakasunod lang si Carmela sa asawa, si Mang Serapin na ang nagbitbit ng sangkaterbang pinamili nila sa mall. Ibinaba ni Miguel ang anak sa kama at kaagad na nilapitan ni Carmela ang anak, kumuha siya ng bimpo sa banyo at pinunasan ang anak, at pinalitan ang damit ng pantulog na komportable. Nasa banyo na si Miguel at nag-shower na, nanlalagkit na siya sa halos maghapong paglilibot sa mall, nakalimutan niya pang magdala ng bihisan kaya tinawag ang asawa. Saktong pabalik naman si Carmela sa banyo para ibalik ang bimpo ng tinawag siya ng asawa. Lumapit siya at muntik nang mapatili nang hinila siya ni Miguel papasok sa banyo. Hinampas niya ito ng bimpo nang makitang hubot-hubad, at di man lang nag-abalang takpan ang naghuhumindig nitong kahandaan, kunot noong lalabas na sana si Carmela nang hiniklit ni Miguel ang kanyang baywang at dinala sa shower area. "Ano ba?" salubong ang kilay na saway kay Miguel. "Honey, paisa," nagsusumamo na hiling kay Carmela ni Miguel. "Che, akala mo hindi ko nakita kung paanong ang tamis ng ngiti mo nang makita mo ang dati mong nobya, pues ngayon manigas ka. Maghanap ka na lang ng gusto mo." Akala ni Carmela ay nakalusot na siya sa mga kamanyakan ng asawa, ngunit nagkamali siya. Hating gabi nang nag-umpisa ulit gumapang ang kamay ng asawa sa kanyang katawan, at dahil ang suot na pantulog ay duster lang, ay madali nitong nagawa ang pakay nito. Kaagad ibinababa ni Miguel ang underwear ng asawa. Hindi na niya ito hinubaran ng duster, bagkus ay nililes lang iyon para mahawakan niya ang pakay. Napaungol siya nang dakmain niya ang mambak na alaga ng asawa. Pinaglaruan ng kanyang daliri ang perlas ng asawa, at taas-baba niyang pinaglandas ito doon, bago dahan-dahan na ibinaon iyon sa bakana ni Carmela. Naalimpungatan si Carmela nang marinig ang ungol ng asawa na tila na naginip, pero nanlaki ang mata nang maramdaman niya ang daliri nito na nakabaon sa kanyang alaga. Tinampal niya ang kamay ng asawa pero imbes tanggalin yun doon, ay mas pinag-igi nito ang pagdama doon. Ilang sandali pa ay nadadala na si Carmela sa panlalandi ng asawa, kusa ng bumuka ang kanyang hita. Hudyat iyon kay Miguel at dali-dali niyang hinubad ang kanyang boxer, pakislat-kislat pa ang kanyang kahandaan. Nang sa wakas ay kumawala ito sa kapirasong saplot, pumosisyon kaagad siya sa pagitan ng mga hita ng asawa. Bahagya niya munang inilayo ang asawa sa tulog ng anak, at baka bigla itong magising. Sabik niyang pinasadahan ng kanyang hawak na kahandaan, at unti-unting binaon ito sa basa ng alaga ni Carmela. Impit na ungol na lamang ang tanging nasambit niya, upang supulan ang sarili na lumikha ng ingay. Damang-dama niya ang init ng katawan ng asawa maging ang nasa loob nito. Tinatakam-takam niya si Carmela sa pamamagitan ng marahan na pag-urong sulong. Malapit nang maabot ni Carmela ang kanyang sukdulan, at hindi nakakatulong ang pambibiti ng asawa,
kaya umalis siya sa kandungan ng asawa. Pumunta si Carmela sa ilalim nito at siya na ang gumalaw sa ibabaw nito. Ginalingan niya ng paghiling sa taas-baba sa magkaibang bilis, hanggang sa ito na mismo ang gumiya sa kanya, kung gaano kabilis ang gusto nito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang baywang. Muling ipinagpalit ni Miguel ang kanilang posisyon at pamwesto sa pagitan ng nakatagilid na si Carmela. Gusto niyang subukan ng scissor style, unang pulos pa lang ay isinagad na niya, kaya 5 mariin na sagad na bayo, ay magkasabay nilang narating ang dako paroon. Hingal na bumagsak si Miguel matapos masiguro na walang natapon sa kanyang katas, gusto niyang masundan na kaagad ang panganay, dahil 6 na anak ang gusto niya, niyakap niya si Carmela at binulungan, "Maraming salamat honey." Walang imik si Carmela, kahit noong bagong kasal pa sila ni Miguel, ay palaging ganoon ang kanyang naririnig buhat dito. Sa tuwing nakakaraos sa pagsisiping ay magsasabi ng pasasalamat at pagpapahayag ng damdamin sa kanya. Baliktad silang mag-asawa dahil napaka-expressive nito sa nararamdaman, samantalang ni kaunti ng damdamin ay walang namumutawi sa kanyang bibig. Hindi naman siya nito iniurirat kung bakit hindi siya mapagpahayag sa kanyang damdamin, siguro ay dahil lumaki siyang tahimik, at ang pinakaparaan niya ng pagpapahayag ng damdamin, ay kung paano niya asikasuhin ang mga mahal sa buhay katulad ng ama. Naa-amuse si Miguel sa papalit-palit na ekspresyon ng mukha ng asawa, naroong nakakunot ang kilay o di kaya'y pagtulis ng nguso nito. Bumangon siya kahit wala pang saplot at nagtungo sa banyo, para kumuha ng bimpo at linisin ang asawa. Nagpaubaya lang ito sa ginawa ni Miguel at tumigilid na si Carmela. "Ano ang iniisip mo honey?" tanong ni Miguel habang ipinupulupot ang mga bisig sa katawan ni Carmela. "Hindi ka ba nagtatampo na hindi ako sumasagot pag sinabi mong mahal mo ako?" Pang-aarak ni Carmela kay Miguel. "Hindi na kailangan honey, alam ko naman na mahiyain ka, at saka alam ko na yun sa paraan mo ng pagganti sa ating paglalambingan." Nakangiting hinagka ni Miguel ang leeg ng asawa. Isa sa nagustuhan ni Miguel sa asawa, ay kahit mahiyain ito sa harap ng ibang tao, ay marunong naman itong magbigay ng pabor sa kanya lalo na sa kanilang pagniniig. Noong bagong kasal pa sila, ay ilang beses din na ito mismo ang nagyaya sa kanilang lambingan, at sino naman siya para tanggihan ito. 5:00 ng umaga ay muli nilang pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Nakadalawang round si Miguel at talagang satisfied siya sa ginawa nila. Sabay pa silang naligo habang tulog pa ang anak, at muli ay nagtampisaw sila sa makamundong kaligayahan sa banyo. Nanginginig na ang mga tuhod ni Carmela sa sunod-sunod na pagtatalik nila, kinarga pa siya ni Miguel pabalik sa kama, dinamitan siya nito at hinayaang matulog ulit. 8:00 na nagising si Heidelin na kaagad na yamakap sa inang tulog pa. Bumaba ng kama si Heidelin at tumabi sa tatay niya na nasa kabilang gilid ng kama. "Tatay," hinaplos niya ang pisngi ng ama. Automatikong nagmulat ng mata si Miguel nang maramdaman ang munting kamay ng anak sa pisngi. Napangiti siya sa itsura ng anak. "Good morning anak," bati nito sa anak. "Tatay, wiwi ako," saad ni Heidelin. Sinamahan niya si Heidelin sa banyo pagkatapos umihi, ay inalalaya ni Miguel na mag-toothbrush ang anak. Kinandang na niya ito palabas ng banyo at lumabas na sila ng silid. Paglabas niya ng kwarto, ay nagulat pa si Miguel nang inabutan niyang nagkakape sa komedor si Isagani. Biglang naging seryoso ang mukha niya na kasalukuyang hinahaplos ng anak. Seryoso lang si Isagani na nakatingin kay Miguel, mas pinagtuunan niya ng pansin ang batang babae na karga nito, na kamukhang kamukha ni Brianna. Sa tingin niya ay parang nagkapalit ang kanilang mga anak, dahil si Brigan niya ay kamukhang kamukha naman ni Miguel, liban sa kulay nito na nakuha ng anak sa kanya. Noong unang pinuntahan siya ng ama tungkol kay Brianna at Brigan ay bantulat siya, kaya para makasigurado na anak nga niya ang bata, ay ipina-DNA test niya ito. Positibo naman ang naging resulta, kaya pumayag siya na masuri para sa posibilidad na liver transplant sa anak. Parang may namumuong tensyon sa magkaribal na ngayon ay nasa iisang bubong. Nagtataka si Miguel kung bakit andan si Isagani na sa pagkakaalam niya, ay wala naman itong interes sa kapatid, kundi sa anak lamang nito kay Brianna. "Good morning po," si Heidelin na ang bumisag sa katahimikan ng dalawang lalaki. "Good morning din, ikaw ba si Heidelin?" tanong ni Isagani. "Opo, kayo po. Sino kayo?" tanong ng paslit. "Ako ang tatay ni Brigan."
Nasaan po si Brigan? Tanong ni Heidelin kay Isagani. Nasa ospital pa siya eh. Good morning anak, bati ni Carmela kay Heidelin. Tumango lang siya kay Isagani at binati na rin ang asawa. Good morning Jimenez. Natatawang bati niya kay Miguel, at dahil seryoso ang mukha nito at isang malutong na halik ang iginawad dito, tila naka-jackpot na automatikong sumila ay ang ngisi ni Miguel. Respeto sa mga single, aba, kung maglalandian kayo. Humanap kayo ng kwarto, iyon lang ang sinabi ni Isagani, at umalis na bitbit ang mug nito. Nagtatawanan sina Carmela at Miguel, pinaupo na ni Miguel si Carmela sa upuan sa bar counter na kalong si Heidelin, at siya na ang nagluto para sa kanilang almusal, pasipol-sipol pa si Miguel habang nagluluto, at kinikindatan ang asawa sa tuwing nahuhuli itong nakatitig sa kanya, na siya namang nagpakunot sa mukha ni Carmela. Sinangag, fried eggs, chicken, hotdog at spam ang niluto ni Miguel, kape sa kanilang mag-asawa at warm milk para kay Heidelin. Masaya silang nag-almusal habang si Heidelin ay tulad ng dati nakakandong sa ama at nagpapasubo pa. Makalipas ang 3 araw ay ganap nang nakumpirma na hindi match si Miguel at Brigan, bagkus ay sa ama nag-match si Brigan kaya umuwi na sila ng hasyenda. Sakto din at nakatakda ng mag-harvest sa palaisdaan, at kailangan ay nandoon si Carmela. Sa biyahe pa lang ay nakatulog si Carmela, paanong hindi kung ilang araw sila andoon sa Manila, ay iyon din ang bilang ng araw na hindi siya tinantana ng asawa. Minsan, kahit tirik ang araw at tanghaling tapat, basta mal-ingat lang si Heidelin ay hindi ito pumapalya. Doon sa bahay na nila natulog si Carmela at Heidelin, dahil kung doon sa mga Jimenez, ay pihadong puyat na naman siya sa panlalandi ng asawang walang ginawa kundi manyakan siya. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si Carmela, naghanda na siya ng almusal ng mga tauhan, na siyang tutulong para sa pagha-harvest ng mga isda. Ganap ng alas 7 ng umaga, ay dumating na ang fish car na siyang regular na pumapakyaw sa mga isda. Si Guding Lopez, ay isang fish trader na ang ruta ay pa-Manila, 4 na taon na nilang suki, at hindi ito barat katulad ng mga nagdaang mga buyers. Isang malawak na ngiti ang sumilaay sa lobby ng binatang Lopez, nang matanaw ang babaeng hinahangaan, katulad ng dati ay maganda ang kanyang si Carmela, kahit may anak na ito at iniwan ng asawa, ay hindi ito naging hadlang para hangaan niya ang anak ng katiwala na siyang laging umaasikaso sa kanya, tuwing namamakyaw siya sa mga Jimenez ng truck na isda. Kaagad namang napawi ang ngiti ni Guding nang masilayan ang lalaking paparating, bago ito sa kanyang paningin, pero may hawig ito kay Senyor Oscar kaya malamang ay asawa ito ni Carmela, isang malalim na hininga ang pinakawalan niya, dahil wala na ang pag-asa na mapasagot ang babaeng hinahangaan. Nakakunot noo si Miguel nang pagmasdan ang lalaking tiim na nakatitig sa kanya, hangad niyang nilapitan ang asawa na kasalukuyang abala na nagbabantay sa timangan ng isda, at naglilista kada ahon ng mga isda. Lumapit si Guding kay Carmela at ngumiti, tumango lamang sa kanya si Carmela at balik ang atensyon nito sa ginagawa. Nagpakilala si Miguel dito at inilahad ang kamay. Hello, ako nga pala si Miguel Jimenez ang asawa ni Carmela. Binigyan diin ni Miguel ang salitang, asawa, dito, para itigil nito ang malagkit na tingin sa asawa. So, you're back, Guding Lopez pare, gaya ni Miguel ay nakipagkamay ito sa una at matagal iyon, nagsusukatan ng tingin ang dalawa, at kung hindi pa tumikim si Carmela ay hindi nagbitiw ang dalawa. Nang pumunta si Guding sa truck nito para ik-ek ang mga paglalagyan ng mga isda, ay lumapit si Miguel sa asawa. So, siya ba ang tinutukoy ni Dad na manliligaw mo? Seryosong tanong ni Miguel kay Carmela. Manliligaw, ako Miguel, tigilan mo at baka mahampas kita nitong record book, inis na turan ni Carmela sa asawa. Bakit defensive ka, at sinong gagong binata ang magkagusto sa babaeng may asawa, Auber? Di si Guding, osek ni Miguel, nahampas nga ni Carmela ang asawa sa sinabi nito. Nang nananghalian sila ay napakabibo, sa isang mahabang lamesa sila kumain lahat at boodle fight ulit. Ang kaibahan lang ay may nakahandang isang kalderong bulalo na sadyang napakasarap. Dikit ng dikit si Miguel sa asawa na parang buntot, na siya namang ikinairita ng asawa. Si Heidelin ay anda naman sa abuelo na kasunod. Lalo na noong ito ay tutok sa paghahanda ng pananghalian, ugali na kasi ni Heidelin na nakamasid kapag may nagluluto. Hindi pwedeng hindi nito tikman ang mga putaheng niluluto ng lolo,
at ito ang tagatikim at tagahatol, kung pasado ba sa panlasa nito ang mga ihahain. Alas 3 na ng hapon natapos ang pagtitimbang ng mga isda, bukas na itutuloy ang pangalawang batch, sagana ang naging harvest ng isda dahil napuno ang fish car sa 2 kahon pa lang. Tumawag na rin ang mga Jimenez at natuwa naman sa naging saganang harvest. Hindi pumayag si Miguel na doon sa kanilang bahay matulog si Carmela. Nagpumilit siyang iuwi ang mag-ina niya sa mansion, at sa huli ay pinayuhan ni Mang Benigno ang anak na sundin na lang ang gusto ng asawa. Napansin ni Carmela na wala sa mood ang asawa kaninang tanghali pa. Pagkarating sa mansion ay automatikong pinuntahan ni Heidelin si Yaya Adela at doon na nagpaasikaso. Si Miguel ay tumuloy sa kwarto na dating inookupan nilang mag-asawa, at hila-hila pa ang kamay ng asawa. Kahit pagod ay hinayaan na ni Carmela si Miguel sa gusto ng asawa. Ito na ang nagtimpla ng tubig sa bathtub, parang batang paslit si Carmela nang hinuberan siya ng asawa, at sa kabahagyang binyanlawan ni Miguel bago parehong pumasok sa bathtub at lumublob. Kinandang ni Miguel ang asawa at sumandig ito sa bathtub. Pinisil ni Miguel ang balikat ng asawa at pati na rin ang kanyang likod. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang mahinang hilik ng asawa. Nakaawang pa ang bibig ni Carmela, at bakas ang pagod sa mukha nito sa maghapong gawain sa palaisdaan. Halos kalahating oras silang nakalublob doon sa bathtub, at inumpisahan ng haplosan ni Miguel ang katawan ng asawa para linisin yun. Tulog pa rin si Carmela at para hindi na maistorbo ang tulog nito, ay binyanlawan na niya ito habang nakakandong sa kanya. Pagkatapos ay maingat siyang tumayo para abutin ang tuwalya na siyang panang balot dito. Umalis sila ng banyo at kinarga si Carmela papunta sa kama. Iniwan niya ito saglit para sa mabilisang shower at kaagad itong binalikan. Kumuha siya ng damit na pantulog ni Carmela at saka dinamitan ito. Humiga na rin siya sa tabi nito at ilang sandali pa ay nakaidlip si Miguel. Nagising bandang alas 6 ng gabi si Miguel ay tulog pa rin si Carmela. Nakanganga pa ito at naawa naman si Miguel sa asawa. Naiisip niya kung paanong kayod kaya ang ginawa nito noong inabandona niya ito. Samantalang siya ay nasa California lang, at hindi man lang siya nabibilad sa araw, at madalas ay nasa air-conditioned na opisina. Sinusundot siya ng budi niya sa katangahan, at padalos-dalos na akusasyon sa asawa. Dapat sana ay nakinig siya kay Isagani kahit pa naging magkaribal sila noon. Bumaba sa komedor si Miguel para tingnan kung nakapagluto na ba, at andan ang anak niyang makulit na nakapatong sa silya at nag-aabang sa kusinira. Tatay, bumaba ng silya si Heidelin at sinalubong siya. Tinanong kaagad nito ang ina, at nang sinabi niyang tulog pa ay napanguso ito. Silang tatlo lang nila Yaya Adela ang sabay na naghapunan. Tinirhan lang nila ng pagkain si Carmela. Matapos ang hapunan ay kinarga ni Miguel si Heidelin pabalik sa kwarto nila. Dahan-dahan lang silang mag-ama sa kwarto, at nagbubulungan pa habang nagsasalita sa takot na magising si Carmela. Kaagad na nakatulog si Heidelin dahil sa maghapon nitong kalikutan. Payapang pinagmamasdan ni Miguel ang asawa ng magising ito bandang alas 9 ng gabi. Inaya niya itong bumaba para maghapunan, at tumalima naman si Carmela sa gusto ng asawa. Nakamasid lang si Carmela habang nakaupo sa hapagkainan, at si Miguel ang abalang nag-init ng pagkain sa pamamagitan ng microwave. Inaya ng kumain ni Carmela si Miguel pero tumanggi na ito. Pagkatapos kumain ay dagling hinugasan ni Carmela ang pinagkainan. Pagbalik nila sa kwarto ay hinila ni Miguel si Carmela para pumunta sa beranda. Sumalubong ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang paglabas. Napayakap si Carmela sa sarili at mula sa likod niya, ay niyapos siya ni Miguel at hinalikan ang kanyang bumbunan. Natatandaan mo pa ba honey noong una kitang dinala dito? Tanong ni Miguel. Umiling si Carmela at tumingala sa asawa. Ang sabi ko sa iyo noon, ay sana biyayaan tayo ng maraming anak, at hanggang ngayon ay iyon pa rin ang aking kahilingan. Pinaraanan ni Miguel ng kanyang mga palad ang puso ni Carmela. Sana sa susunod na buwan ay may laman na ulit ito honey. Hinagkan niya ang leeg ni Carmela, at ang kamay niya